Again, welcome sa aking panibagong episode ng Kusina ni Dex. And hello din sa ating fantastic host na si Ron dyan sa studio. Welcome sa aking panibagong recipe ngayong araw. Handa na ba kayo mga ka-fun and love? So ang aking recipe for today ay paksiw a la Dex. Tara, samahan nyo. Yan. Then, ang ating isang gagamitin ngayon ay tilapia. Pwede rin bangus pag gusto nyo pag may lagay sa bangus or galunggong, pwede rin siya. Pero bangus belly, pwede rin. Ngayong araw ang gusto ko ay tilapia. Pag mainit na yung ating kalan, ay ilagay natin yung isda natin. Make sure na low heat muna yung gagamitin natin. Sa tilapia, pag pumili kayo mga ka-fun and love, yung saktong laki lang. Kasi pag sobrang laki, medyo nakakaumay siyang iulam. Kailangan nasa small to medium size lang yung tilapia natin. Next natin ay ang ating vinegar. Mag-add tayo ng konting water. Kahit kalating tasa, okay na yun. Tapos trivia lang, alam niyo ba pag nagpaksiw kayo guys, pwede yung gamitin na aside from suka na puti, pwede rin yung apple cider, mas medyo matamis-tamis yung lasa ng paksiw natin. Minsan, sukang natural yung ginagamit ko, minsan apple cider, much better. Naghahalo yung tamis sa yung tamis. Mas mahal na lang ng konti, pero pagkain naman ng budget, pwede nyo nang gamitin natin para maiba yung paksiw natin. Then next natin ay pepper. Mag-add tayo ng garlic. Kahit isang buong bawang okay na. Pero iba, mas maganda mag-add kayo ng bawang kasi mas kumakapit yung bawang niya, mas masarap yung paksiw natin. Okay lang masobran yung bawang, yan yung pinaka-importante sa paksiw. Then next natin yung ating onion. Naglalaway na ako yun, naamoy ko na yung asim ng suka natin eh. Then mag-add tayo ng salt to taste. Sakto lang para kumapit lang sa isda natin. Then mag-add tayo ng powder ginger. Hindi mawawala yung pag nagpaksiw tayo, lalo na pag isda yung gamit natin kasi para mawala yung lansa ng isda. Tapos i-cover lang natin ng 10 minutes. Tapos yung lagi kong bilin, pag naghahalo kayo, wag laging sandok. Lalo na pag napaksiw kayo, pwede nyo siyang alugin nyo yung kaldero para buo pa rin isda natin pag naluto. And trivia lang, alam nyo ba yung paksiw na originate sa ito yung paraan ng pagluluto ng gamit ay suka. Sa karne, pwede rin. Mostly sa mga isda, pwede rin. Doon nakilala ang the way na pagluluto ng vinegar. Paksiw ang tawag sa mga Pilipino. 10 minutes lang pag kumulo na, add natin yung ating mga gulay. And next natin yung ating sili. Ang dagdag tapang. Actually, si Sugar, may plano na dapat sasayaw daw kami. Kailangan habang nagluluto ako, siya yung tagahiwa ng mga bawang, sibuyas. Sabi ko, sige next time, invite kita sa kusina ako. Dito ka sa tabi ko. Ayan, gumugulo na yung ating paksiw. Bawas lang tayo ng level ng init ng kalan natin para hindi mabigla yung suka natin. Add na natin yung ating talong. Siguro marami nagtatanong, bakit kailangan ng talong? Bakit kailangan ng ampalaya? Kasi ito yung magkakat ng asim ng vinegar natin. Yung iba kasi minsan yung paksiw gusto sobrang asim, yung iba naman gusto light lang. So mag-add ka ng ampalaya saka ng talong. Para habang kinakain mo yung yung paksiw, nagkakat yung asim niya. Ito yung puputol ng sobrang asim ng vinegar natin. Habang maasim yung suka, tapos parang kinikilig ka na rin pagkasama mo yung kadik mo. Ganun kaasim, sakto lang. Tumatawa ka dyan, nakita kita. Kahit sakto lang yung ampalaya natin. Yung mag-toppings lang siya sa ibabaw, okay na to. Then cover lang natin ng 10 minutes. Pilin ko, huwag kakalimutan. Alugin lang natin yung paksiw natin. Para maganda pa rin yung itsura ng isda natin pag naluto. Hindi siya durog na durog. Yung labsak yung tawag nila, hindi siya kaaya-aya sa mata pag sinerve natin yung pagkain natin. Then add na natin yung ating sili. Siling haba, pwede rin. Siling labuyo, much better din. Sa mga mahilig sa maanghang, pwede kayong magdagdag. Kung gusto sakto lang, kahit 2 piraso, okay na. Over lang for 20 minutes, mukhang okay na yung paksiw natin mamaya. So mamaya magaling na kayo kasi healthy na to.